Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman po ay makibalita tayo sa katatapos lang na round number 3 at mag-a-analyze tayo ng 3 games na mga mabigatang nangyari dito at syempre kasama doon yung pag-monitor natin sa laro ni Meow Meow. Marami po talagang nag-request nun eh. 2 games i-analyze natin sa Open at ito po unahin natin kila World Champion Gukesh at ang kalaban niya ay si Daniil Youfa ng Spain at mamaya yung bakbakang Magsudlu and Firuza. Ayan, may kwento dyan eh. Okay? Bago natin simulan mga kamatsas, atin munang sagutan ang puzzle na palagi nating sinasagutan hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ayan po, wait lang, palakihin ko lang yung puzzle natin para makitang-kita. Ayun. Alright, congratulations sa mga nakakita. Ito po yung iniwan natin kahapon, Queen F2 Check. Sacrifice. Kasi hindi pwedeng kaagad capturein yung queen. Imagine niyo may check doon, mamamatchas, capture, may bishop na suporta, matchas yon. Kaya hindi pwedeng ma-open yung diagonal eh. So pagka sacrifice, nalihis yung isang tore, o di wala nang mate. Kasi nalihis na yung tore. Kakapturein, nakatreat pa yung tore kasi. Kaya hindi maka-bishop F6 eh. Ayun. Dito ay black is winning mga kamatsas kasi quality up eh. Tapos weak yung B4. Madali na to i-handle ng black. Okay, congratulations. Pupusuan po natin yung mga nakatamang sagot. At ito naman ang ating sasagutang puzzle for today's video. Ayun, it's white to play mga kamatsas. Ano kaya ang matinding gagawin dito ng white? Lapag nyo lang ang inyong mga solution sa comment section below. Pupusuan natin yan mga kamatsas. At sa mga wala pang Internet Chess Club, ang link ay nasa description below lang. Makikita nyo po at para makapag-create na kayo ng inyong mga account. Okay, maraming salamat. Tingnan na kagad natin to. Ang ginawa ni GM Yufa kay World Champion nag D4. D5 naman si Gukesh, C4, E6, Queen's Gambit declined, Knight F3, Knight F6, Knight C3, Bishop B4. Yan ay tinatawag na Ragozin variation ng Queen's Gambit declined. Queen A4 check, Knight C6, at nag-Bishop G5. Actually, pareho po kami ng tira ni GM Yufa. Nagbi-Bishop G5 ako. Pero, ang pinakaayaw kong variation ng black dito, yung ginawa ni Gukesh, yung DC4. Yan, na-encounter ko na to eh. Ilang na ilang ako dito sa capture na yan. Bakit? Ang tanong, paano babawiin yung pawn? Nag-E4. Ayun ang mabigat. Nagbi-Bishop D7. Yan ang mabigat dyan. Kasi, yung Bishop D7, ang threat niyan, kakapture na yung pawn sa D4, nakathreat yung queen, hindi makakapture yung bishop kasi may lundag ng Knight C2. Maku-queenless. Eto na threat to. Kaya dito, naobliga si Yufa na bumaba yung queen. Yun nga lang, time na para suportahan at patigasin yung C4 at hindi ipabawi kaagad-agad yung pawn. Yan ang problema ng white dito, mga kamatsas. Yan ang ayaw ko, na-encounter ko to eh. A4 para piliting basagin pero nilagyan lang ng suporta. Okay? At nag-E5. Ayun. Yan ang novelty kasi ayon sa record, Bishop E2 pa ang naitala dito sa chess.com. Pero yung E5, bago na to. Nag-H6, kinapture yung knight, nakipagsabayan. Kasi dito mga kamatsas, kung mapapatanong kayo, coach, ba't hindi i-maintain yung pin? Susundan kasi yan obligado. Talagang hindi dapat tantanan yan. So dalawa ang decision dito, capturein ba yung knight o kaya ilalagay yung bishop dyan. Kung hindi makikipagsabayan, halimbawa bishop G3, magda-knight E4 naman. At kitang-kita na ang pagkalamang dito ng black ay malaki na. Delikado yan mga kamatsas. Delikado yan sa puti. Kaya dito nakipagsabayan si GM Yufa at capture, rook G8 at nag-H4. Grabe, nagwala din dito no, ang puti oh. Gustong basagin. Kumbaga parang pero wala sa isip ko to kung ako titira eh. Ang nasa isip ko bishop E2 lang, simple lang eh. Pero dito nagwala H4 eh. Nag G4, inatake, pumasok ang knight, sinimplihan lang ng capture. Ayan, napakaganda po ng piniling linya o pinasok ni World Champion. Kasi nga, ang rating difference kasi halos lampas ng 100. So hanggat maaari ang dapat pasukin yung medyo malayo sa tabla na mga linya o mga openings na ganun. Kaya maganda yung pinili niya, laban talaga eh. Okay, nag G3. Dito mga kamatsas, kung napapatanong kayo, coach, ba't hindi kinapture yung pawn sa G4? Libre yan. May F6 kasi. Okay, pin. Tapos, syempre, obligadong chumek, magkiking E7. At obligado na ditong
Gagalaw yung knight, aatras, naka-threat kasi, tapos magku-queen h8. Ayan. Pero parang medyo nabawas-bawasan yung lamang ng black. Parang mas gusto ko yung version na to. Kumpara dito sa nangyari na nag-G3 lang. Lumaki evaluation bar eh. E5. Okay, E5. Grabe yung E5 ah. Bishop G2, hindi na naman pinansin, no? Tricky player din itong si GMU pa, tingin ko lang, no? Nasa style niya yung ganun, parang magulo, aggressive eh. Kinapture uli ni Gukis. Kain ng kain si Gukis, oh. Di ilan na yung pawns na lamang yan. Nag-castling lang ah. Talagang matindi ang sinusubukan talaga ang world champion sa mga ganitong level na magugulo. Dito, kakainin nyo ba yan mga kamatsas? Palagay nyo. Pakiramdam nyo may danger ng paparating. Pero kay Gukis, hindi na dangeran eh. Kinapture lang. Halos maimpatyo sa kain-kain eh. Kinain muna, kain. Rook E1 check, atras. Naku po, ilang pyesa lamang. Isang pyesa na. Kinapture, capture, at kinapture. Ang tanong dito, anong compensation? Anong kapalit ng isang pyesa na binigay? Tapos long game pa to. Kung rapid at blitz, may dahilan pa sa time attack no? Pero pagka long game, naku po, grabe. Kahit magsaing dito, si Gukis, hindi siya mapaplug down. Napaka-tagal ng orasan dito. Queen A3, inatake ang pawn C3 at extra support na rin sa bishop. At nag-knight E4, depensa. At may nakikita po akong check dyan. Siyempre, mga ganong gulo-gulo, Ayun, knight E5. So, lagi nyo pong tatandaan, mga kamatsas, pagka winning na kayo, huwag kayong parang presko na kahit anong itira mo, winning ka na. Hindi ganon ang chess. Kailangan po ay tutok pa rin. Yung pinakamadiin pa ring tira ang gagawin natin. Okay, knight E5. So, walang check, at may idea to play knight D3. Okay, umangat lang. Queen A6. Tingnan nyo kung gaano kaingat si Gukis, Tinitimplang mabuti yan. Kumbaga parang inaamoy niyang mabuti yung mga paparating na mga last trick shot na gagawin dito ng puti. Kasi na lang to trick shot na lang to F6, depensa, H5 para makapanggulo pass pawn, bishop E6. Mali ng time mode Kung ito ay rapid at blitz baka makagulo pa So long game wala talaga. Salbahe itong si GMU pa Wala na, dumesperado na. Isang pyesa na naman. Parang si Tal to yun nga lang, dalawa lagi yan Mikhail Tal or Mikhail Talbos ang kauuwian. Pag di mo kaya yung nerve ni Tal, Talbos ang kauuwian mo. Tal pa rin naman, yun nga lang Talbos lang. Rook E7, ayun. To stop the pin, yun nga lang, tingnan nyo po. Nagpapapicture ang Queen at Torre sa dalawang bishop. Aray ko! Aray ko, ang daming pyesa. Grabe. Ano ba tong laban na to? Sabi nga nila, Coach, Pirdigana ba yan? Natawa ako. Naalala ko yung comment Pirdigana yata laban Pirdigana daw Bishop D5. Queen F5. Naku po. Ang iingatan na lang dito pagka ganito yung mga headbutt Kumbaga sa boxing, pag na-headbutt ka pa, disgrasya, di ba? Yun wala si Gukis, wala na biglang bumait yung lamang na ayan check yun yung mga ganong sundot ba yan ang mga iingatan. Tingin ko pa nga libre pa yung bishop sobrahan sa libre. Hindi naman na nadaya na yung mata ko may suporta pala. Ayun ayun ang libre. Check, talagang check, ganon, walang kasunod lahat bitin. Grabe, kumbaga sa pagkain, impatsyong dito si Gukis. Check. Na impatsyong mabuti, grabe. Impatsyo na, nabubulunan pa sa dami ng kinakain. Sabay-sabay. Ayun, dito po nag-resign si GM Danil Yufa. Anong nga sabi nyo? Pinasubo lahat Mikhail Talbos ang kinauwian, hindi Tal Talbos. Okay mga kamatsas. Aray ko, ang sakit. Okay, dito naman tayo sa laro ng board 1. Ito yung top board mga kamatsas. Sa laban o sa labanan ng dalawang magka-teammate dati. Ayan, si Perussia galing Iran yan Iranian yan lumipat ng France, di ba? Iniwan ng Iran. O si Magsudlu na nanatili pong nasa Iran.
O kaya medyo may psychological to. Magka-teammate to. Nakarating yan ng Pilipinas to nung nagkaroon ng Asian Continental dito, naglaro yan dalawang yan. Magkaka-teammate yan. Isang grupo silang magkaka-close sa Iran. Pero tingnan natin, maaaring sa isip ni Magsudlo, nasa France ka na. Iran pa rin ako. Pagtatanggol ko yung sarili nating bansa. Parang ganun, Si Perusha naman sa isip niya, ayaw mo pang umalis sa Iran, ha? Tuturuan kita ng leksyon ngayon. Kailangan mong umalis dyan para lumakas ka. Parang ganun no? Ginawa ng kwento. Okay. Nag-E4 si Perusha, nag-C5 si Magsudlo, Knight F3, D6. Ayun, pinasok ang Open Sicilian kung tawagin at nag-A6, Najdorf. Naku, legendary yan. Panahon pa nila Kasper yan, nila Kasper. O Kasparov. E5, ayun. Buklay na buklay naman yan. Knight B3, Bishop E7, at nag-H3. Yan ang medyo parang nanibago ko, no? Kasi dito mga kamatyas, usually F3 ginagawa dyan eh. Yan ang pang-cover sa G4, mga potential lundag ng Knight, F3, tapos Queen D2 castling, no? Pero dito nag-H3. Bakit? Hindi gagamitin yung F-pawn, kakaiba. Bishop E6, Queen D2, castling, castling. Ayan. Kaya ako nasabing additional psychological pa sa labanan nila, magka-teammate yan mga kamatyas. Nagkahalungkatan na yan ng mga preparasyon. Kumbaga alam nila yung opening sa isa't isa. Parang si Gukes, di ba? Pagkakalaban niya Indian, naiilang siya. Pagka Indian kalaban niya, kasi basado nababasa na yung preparasyon nila Yun din ang mabigat pag magkaka-teammate kasi wala ka halos maitago. Halos alam ng isa't isa A5, ayun, para may A4 na panggulo at nag-A4 at yan po ang bago dito dahil ang nakatala pa sa chess.com ay Bishop B5. Yan pa nakatala naka-record sa nangyari pa sa posisyon na to, yun ang ibig sabihin, A4 para walang push. Knight A6. Yun nga lang po, itong A4, kahit papaano, isa pa ring shield yan ng king Medyo may factor na baka ma-expose yung king dahil sa pagkaangat niyan. Okay, Knight A6. F4, sabi ko na ang F gagamitin pang dyan sa F4 Kutob ko na kanina yan Okay, nag-Rook C8. At capture. Nilubos-lubos ang exchange. Grabe, in-endgame to the max. Endgame to the max. Maaaring nga nasa isip din ni Perusha, ka-teammate ko to dati, tabla ko na lang. Maaaring ganun din, Rook D1, Bishop E7, sa isip ni Magsudlo, lumipat ka ha, pisaking kita. Lumipat ka, baka mamaya may kasama pa nga si Magsudlo na taga-Iran dyan na coach niya Pisakin mo yan. Iniwan tayo niyan. Knight D5. So, tiniret ang Bishop E7 at okay. Dito mga kamatyas, baka mapatanong kayo, Coach, ba't hindi kinapture yung pawn sa A5? Meron kasing Bishop B4. May sundot na ganyan may bawi. Di, syempre, tatakbo yung Knight. Knight B3. Ayun, mamimitas. Kakapturein and then, ayun. Yan po, naku. Ang pangit ng, pangit ng pwestuhan, under pressure ang white dyan. Kaya balik tayo, kaya hindi pinatulan o hindi kinain. Knight D5, Bishop B4, dinipensahan yung pawn kasi kakapturin na At nag-Bishop B6, ayan, pilit na gustong kuhanin talaga ni Perusha yung pawn A5. Pero nabawian sa E4, Knight takes A5, Bishop D6 at nag-Knight B7. Okay, inatake. Bishop F8 atras lang at nag-A5. Ayun, ipinako muna yung Bishop para talagang solid na solid at nag-G6. Ayun, dyan naman dadaan sa ganyang diskarte. At nag-C3, H5 at nag-King C2. Yan para unti-unti lang ma-improve kasi endgame na di ba? Unti-unting improvements lang. G5, mag-G4. Knight C7, threat ang Bishop at nag-Bishop F5. Ayan, panusok, threatening, Knight F2. So, matitreat yung tore, makukuha. Umiwas kagad si Perusha. Nag-Rook B8, another accurate move by Magsudlo. Ayun, tiniret yung Knight. Naku, aray ko. Nandyan ang King pa man din. Knight D8. Ayun, para dito pupunta, C6 lilipat dyan para bulabugin yung toring ng gugulo. At dito nag-Knight C5 check. Another accurate. Grabe, lupit. King A2 takbo. Bishop C2. Grabe, sundutan ng dalawa. Rook D2 check. Bumaba at nag-E4. Ayun, para makapag-create naman ng pass pawn.
Grabe, no? Ramdam ko yung bigatan ng tira nila. Knight D5. At para walang E3. Nag F5. Idadagdag naman yung F4 E3. Alam niyo si Magsudlo, nung natatandaan ko, no? Habang naglalaro, pag hindi tumitira kalaban niya, tumatayo-tayo yan eh. Ang laki. Laki, lapad. Tapos, saan? Laki talaga. Tapos pagka tinignan mo, nakakatakot, parang kang kakainin. Ang laki eh. Talagang tapos medyo balbon-balbon pa yung si Magsudlo. Nung grabe. Hindi nyo kita katawan ko, hindi ko ma-demo eh. Pero grabe kang niyan. Sabi ko, mamaw to. Itsura pa lang, di pa naglalaro, mamaw na. O ayan, nag F5 at nag G4. Okay. Para basagin. Okay, capture, nag F4. Okay. Sinimplify to the max, no? Capture, check. Gayon, ayun. Luminis, nawalis bigla. Okay. Bishop E7, nag Knight C6 double, gumanon, Rook H8, yun lang. Yun lang. Nakasundot na naman doon, may matcha sa ilalim. Knight F2, obligado, no? Obligado. Ay, nakawala yung bishop. Ayun, threatening. Check. Ganda rin ang palitan ng tiro. Puro accurate eh. Accurate din, On time, kailangang buwagin ang bishop na yan kasi grabe, nagpopwesto ng nagpoposte ng mating net eh. Ayun, nakipagsabayan na capture and then king F6. Okay, nga lang yung pass pawn parang mas nangangamoy panganib yan, Malapit na eh. King C2, gumanon para pitasin ng pawn. Ayun! Dito nag-blunder ratio si Perusia. Pinapakain niya ang tore pero pag kinain, ang nasa isip niya, hindi aabutan ang pass pawn niya. Pag kinapture, imagine niyo po, pupunta yung pawn dyan, dalawang tira na lang, parang hindi maawat. May pang-awat ba? Parang walang pang-awat eh. Okay, yan ang palaisipan dito mga kamatsas. Kakainin ba yan o hindi? Sige po, pakititigan nyo lang ng konti. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Tama bang kainin o huwag? Kung huwag, anong gagawin? Kung kakainin, di kainin. Okay, congratulations sa mga nakakita at nakaramdam. Boom! Kinapture lang ang tore. Bali wala, bluff lang pala yon. Sabay Rook H7, wala nga palang push. Bluff lang. O di gumanon. O teka muna, parang nababagalan ako dito. Kung ako kasi mga kamatsas, hindi kaya pwedeng pag gumanon ba, ipipilit. Pagka gumanyan, may F3. Kasi pagka gumanon, kakainin lang yan, hindi mahahabol yung pass pawn. Di obligado to. Lalapit. May Rook E7. Aray ko, may ganon. Ayun pala. Oo, pagka gumanon, Rook E2, check muna. Kasi pag bumaba, kain yun. Oo nga, no? Di baba, King C1. Halimbawa, pag nag-King C1, pero may F2, aray. May tempo check. Aray ko, ang tawag dyan. Pag nag-King D3, may Rook takes naman, nasa likod, bantay sarado. Pagka gumanyan, unstoppable. Aray ko. May ganun pala. Okay, balik tayo mga kamatsas. Kaya pala ginawa ni Perusia, nag C4 na lang, going to C5, para mas lalong tumibay yung B6, pero nag-Rook D7. Another accurate move by Magsudlo. And then, ito na po, F3, F2. Binakuran yung King para di makatawid. Nag-Knight B4, F3, Knight D3, ayun, para ma-stop yung push. At nag-King E7 na. C5 and nag-Rook D8. Ayun, time na para yung King naman ay lumapit dyan. Nag-C6. O diba, siga pa rin yung mga pass pawn. So, King D6. Yun nga lang po, ang galing manukat nito ni Magsudlo. Sukat na sukat niya. Nag-C7, Rook E8. O, di na makapush kasi kakapturin yung pawn. Gumanon, ayun. So, kuha. Sukat na sukat ni Magsudlo. Ang hirap i-calculate niya na. Sa actual, kasi may pressure ka pa. Ay, grabe, ang hirap i-calculate yan. Liban na lang talagang nakita niya talaga yung accurate calculation para abutan niya yung kakatakot, nakakailang yan eh. Dalawang, marchang pass pawns yan eh. Woo! Grabe! Ang ganda ng laban, Yan po. Ito yung masasabi kong talagang matinding laban. Top board pa. Magka-teammate pa, pareho pang malakas. Round 3 pa lang, ang lakas na ng labanan sa Grand Swiss. Napansin nyo kaya ito ang pinakamalakas na Swiss system na pwedeng lumaganap sa buong mundo. Kaya nga FIDE Grand Swiss. Round 3 pa lang parang championship na kagad ang lakas.
tindi, no? Lipat naman tayo sa women's division kay Meow Meow. Ang kalaban dito ni Meow Meow ay ang multiple US champion na si Irina Crush. Kung matatandaan nyo po, siya yung nabalita dati na pumutok sa buong mundo. Kasi mapanganib ang COVID noon, ano? Nagkaroon ng COVID to eh. Kaya nga iniisip nila baka di makasurvive to kasi yung COVID na tumama sa kanya, yun yung bangis na pumapatay ng maraming tao. Nung panahon na yon, tandang-tanda ko, Irina Crush. Nagkaroon ng COVID. Oy, tinagalog. Nakalagay ba sa news? Hindi, basta tinagalog ko na lang. Nagkaroon daw ng COVID yan eh. Okay mga kamatsas, nag D4 at nag Knight F6 si Meow Meow, C4, E6, Knight C3 at pinasok ang Nimso Indian defense at nag Queen C2, classical approach lang dito. Si Crush at nag A3, capture at nag D5. Ayan, buti wala si Mrs. dito. Baka pagka narinig niya kung nagkaka-crush ako, sisilip yon. Sino yung crush? Pangalan yan di ba? Buti walang pangalan ng player, love, no? Walang love may pangalan bang love? O kasi pagka at nag-basic si love, patay tayo kay misis niyan. O buti crush lang, O yan, B6 para ang gagawin ay magbi-bishop B7, ide-develop Knight F3, okay, Bishop B7. So normal pa naman po yung mga pangyayari, develop lang, C5. Ayan, yung C5 po na yan, hindi na yan bago sa Nimso Indian. Talagang sangkap yan, ingredient yan ng Nimso Indian. Bago pakawalan ang Knight para karagdagang makaka-pressure, makakabasag talaga yung C5 na yan sa D4 later on. Pero hindi na pinatagal ni Crush. Ayan, Irina na lang kaya, mas maganda pa, Irina. Kaso Crush, mas madali sa akin yung Crush eh. O, yung DC5 novelty dahil ang old line po ay Bishop E2 mga kamatsas. Ayun, kinapture ni Crush. Knight E4. Tiniret ang Queen at nag-Queen C2, Knight D7. Ayun, ito na naman ang kimchi flavor. O, China, kimchi. O, sakto na yan ha. O, kasi nakaraan sinabi ko pang Japan pala yung pagkain na yun eh. Ay, kimchi, Korean pa pala yun. Ano nga ba pagkain sa China? Ano ba yan? Never mind. O, Knight D7. Grabe, no? O, pinapakain eh. Hindi man lang binawi yung pawn. Ano? Narinig ko na naman yung DC4. Okay, grabe si Meow Meow talaga, oh. Ha? Pinapakain na naman yung pawn sa A7? Ano? Ang tindi talaga. Bishop E2. Ayun, hindi na po natakawan si Crush. Kasi pagka kinain yan, ay kakapturin lang. Grabe dami namang pawns yan. 2 pawns down. Pero ang kapalit naman ay superb pieces activities. Ayan, medyo duda si Crush dyan. Siyempre, bago maglaban yan, nag-prepare yung mga yan, di ba? At nakita ni Crush na talagang mahilig talaga tong si Meow Meow na na mag-sacrifice eh. O, sa isip niya, okay na ako sa isang pawn. Nagsalita ng Tagalog. Bishop C6 at susundot doon sa sa A4. Nag-castling lang Bishop A4 at nag-Queen A2. Okay, parang nasasagwaan ako sa pwestuhan ni Crush Oh, nag-Knight B3. Ayun! Grabe! Napuri ng computer engine ang tira na yan. Ano? Bishop B2 lang, pakain ng tore? Ha? Grabe yan Kinain nga ni Meow Meow kain. Pero may tempo threat doon. Nag F6 lang syempre para iligtas yung pawn eh. Kinapture at nag E5. Ayun, para solid na. Okay, quality down dito Kung tutusin, kung ako po parang winning na talaga block dito O Knight C5. O iniwas pala yung Knight naka-threat kasi inisip ko kainin na kagad yun eh. Gumanon, o kain na. Gumanon, o Queen C7. Quality up si Meow Meow. Quality up. Bishop D3. Okay, threat yun. H6. Iniwas lang. Bishop E4 para gaganon. Rook C8. Yun lang. Ayun lang. Dito po, ang nire-recommenda talaga ng computer, ito talaga kainin na Kumbaga, ipabalik na lang yung tore. Ipabalik na lang sabay capture dito. Sabay babalik uli dito. Ganyan na lang. Ang sinuggest ng computer. Kumbaga, payapa, di ba? Pero lamang pa rin na isang pawn pala ang puti. Mahirap din pala sa psychological side sa yun. Sa atin Kasi parang inisip natin, lamang ka na ng quality, ba't ibabalik
Ganun na nangyari kay Meow Meow dito eh, na nababasa ko eh. Check yun nga lang, butas-butas yung light squares niya eh. Ayun oh. Ang sama, grabe saklap nung light squares niya eh. Weak na weak eh. Ayun, okay, para i-cover at ready to capture dyan. Tinuluyan pa rin. Capture, capture. Dito po, ang mapanganib dito, tatagpasin yung knight, bubuntutan yung reyna. Yan ang mabigat dyan. Pag nawala yung knight, buntot ang bishop, susundot doon, yan ang mabigat. Kasi nga, weak na weak. Napakahina na butas naman oh. O di, nakaw, lalo nang tumaas ang evaluation bar. Wala na. Nawindang si Meow Meow dito. Okay, at ang ginawa ni Crush ay nag-rook B1. Ayan. Teka muna. Bakit hindi ba pwedeng capturein to? Parang pwede na. O, capture. Bishop E4. O, di obligado to. Obligado, di ba? King G8. Check. O, yan na pala dapat eh. O, dito ba kagad tayo? Halimbawa, King F7. Bishop G6. May ganun na pala. Sabay, maninimot. Di kasi pwedeng tumulay ang ano dito eh. Mauubos ang pawns. Pag gumanon, check lang dun eh, di ba? O, di takbo na natin. Silipin lang natin sandali ito, mga kamatsas ha. O, pagka gumanon, Queen F8 check. Ay, oo. Kala ko makakatakas pa pala. Kain nga pala yung tore. Aray ko! Grabe. Nag-rook B1 muna. O, mas malalim nga yung tinira ni Crush eh. Pag kinapture, may mga check dun oh. Rook A6. Windang na talaga si Meow Meow. Kinain lang. O di may check. Kinain. Teka muna, check. Harang lang pala no. Gumanon muna. Okay, threatening matchas. Di pala pwede mag F5. Aray ko talaga. Daming aray. In F5 na lang. At kinapture, capture, check. Grabe yung lupit din ni Crush na ginawa niya. Di nakaporma si Meow Meow. H3 pasingaw oh. Ayan oh, practical lang eh. Pag kinapture to may bawi eh. O pasingaw lang. Wala nang gulo-gulo to. Malinis. Malinis ano. Tiniret muna yung tore. Di pwedeng kain. Di pwede. May check sa ibaba pala. Rook A8. Rook B7. Naku po. Rook G8. Agad pinuntahan. Kasi talagang mamatchasin yan dyan. Kinapture. C5 muna. Check. Ganon. Ganon. Kalikot. Push ulit. Aray ko. AC7. E4. At kinapture, Queen C5. Wala, grabe. Wala na, dinaan na sa... Naalala ko yung sinabi nung isang chess player eh. Yung kaibigan ko nung dati. Sabing gano'n, romansahin mo na. Ang kulit eh. Peace tayo mga kawatsyas. Kasi marami kasing term dito pagka queen to queen. Yung iba, ang term lips to lips. Yung iba naman romansahin mo na. Ang kulit eh. Yung mga term ng mga Pinoy eh. Nakatawa ka talaga eh. Ayun. So dito po sumuko na si Meow Meow. Wala na eh. Ilalapit na yung king dyan eh. Ay, Honeypacious, Grabacious. Ano pa bang mga shoes? Tindi no? Sayang laro ni Meow Meow ah. Malupit pala tong si Crush ano? Ayan. Buti na lang. Hindi naging Love ang pangalan nito. Apelido pala. Kung hindi, ito tinira ni Love. Sinong Love? Yari tayo kay Queen Kwang Kwong niyan. Okay mga kamatsas, maraming salamat po. At silip muna tayo sandali sa kanilang mga standing. Ang nangunguna sa women's division, yung ate ni Prague na si Vaishali Ramesh Babu. Ayan, kung matatandaan nyo po, nakalaro natin yan nakaraan sa chess.com, posted sa Facebook. Kamatsas. Ayun, buti nakalaro natin. Pag nag-champion yan dyan, nakalaro natin, di ba? Lakas ang labanan dito. Yan, ganun din po ang kanilang pinag-aagawan dyan, yung makakapasok. Meron pa ba silang ang tawag dito, candidates? Kasi ang world champion si Ju Wenjun eh. Naglaro ba si Ju Wenjun dito? O Tan Songyi nandito, yung world championship challenger. O sa naman po, sa men's division, ito po yung leading sa kanila, no? Si Magsudlu, 3 points. O yan, Abhimanyu Mishra, ang youngest grandmaster sa buong mundo. Ayan, 2.5. Gukesh 2.5, nasa taas pa rin. Pragnananda, yan, mga Indians, Erigaisi, andyan, buhay na buhay ang mga Indians, nasa taas lahat. Okay po, at sayang walang Pinoy ditong sumasali, no? Sana in the future magkaroon tayo ng mapadalang Pinoy dito para magandang subaybayan, ano? Sana dumating sa ganun. Maraming salamat po mga kamatsas! At magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.